So, good morning mga loves, and na ay nagpa-advise na to about sa iyahang sitwasyon nga I know nga at this moment of time bugat iyang kasing-kasing. So, i-hide na lang ako yung identity, but he says, "Good morning DJ Lala, pwede ko kapatambag nimo DJ? Murag, sure jud ko nga matambagan jud ko nimo kay bansay makamuhugot. Patambag unta ko DJ about sa akong karelasyon karon. So di DJ, sayo pa kaay ko gahugot. Kuan man go DJ. Kami pa sa akong ka-live-in karon. Unya, murag wala na magud mi ayo kay kinigong murag na ana siya'y lain. Unya, gusto na nako mubuhi niya ba? Unya, dili nako kaya bisag sakit na kaayo tungod kay love nako siya. So mga loves karon is namahaw ko and manginom sa tagkape. Of course, ang atong DTX coffee mix. So, medyo lisod-lisod ang iyahang problema. Kaya na siya ka-live-in. Unya, matod pa niya nga murag wala na daw ganahin niya yung ka-live-in. Bugnaw na. Unya siya, gana na siyang mubuhi pero dili niya kaya kay love ko no kanyang babae. So what I did mga loves, before ko nag-video, is ako siyang gi-chat. Ako siyang gi-replyan because nag-message siya diri sa page, sa DJ Lala. Yung ko niya nga, murag na asya lain, dili ka sure, o wala ka ebidensya. Or, basig ikaw ba ang wala na ganahin niya or naanapod kay nagustuhan? Ako gid siyang ginawong. I mean, ako gid siyang giprank kapag tubag. Or sultii ko sa tinuod jud. Kay ako, agi na ako nga wala na siya gana na ako. Like nausab na siya. And then ang iyahang reply, mga loves. Wala ko ebidensya pero makita ramang gud na ako DJ nga naa na kay sa cellphone niya na siya kalangga-langga. Tapos gabi na sad nakita na ako nga naa siya katawag and gipangutana na ako ana siya wala daw. Igo ra ko nihila kay masuko man og pangutanon. So, pangutanon niya si girl masuko so siya nihilak. Igo na lang siya sa paghilak. Seryoso ko niya DJ since nga naging kami, wala jud ko nangita og lain. Og ikasuko niya nagkadugay noon na usab na siya. Sakitan ra magud ko DJ tungod gipalangga na ko siya sa walay pag-atik-atik. And matod pa niya mga loves, kining babae nga iyang gikahigugmaan nga iyang ka-live-in is single mother or single mom. So 1 year kapin pa sila silang relasyon. So karon mga loves, atong istoryahan. Kini bitang relasyon nga sa sugod nindot pa kayo siya. Like grabe ang spark sa inyong gugma, grabe kayong attachment sa usag-usa. As in grabe ninyo kami sa usag-usa, and every hour, every minute ga istoryahay mo sa sugod. Experience ko na siya. Like sa akong experience mga love, sa tinuod lang, nakatry ko nga na ako'y karelasyon, like LDR may nag-start. And mag-istoryahanay mi kay dito sa iyang time na available siya is ang time diri sa tuwa, 3:00 sa kadlawon. And getting to know each other pa mi ato, but of course na ako'y feelings niya that time. So di bale na ang pulaw, di bale na nga kulang ka sa tulog, basta kay mag-istoryahanay ra mo. So ato nga time siya, every break time niya, lunch break or any break nga kanang naslay break sa work, kaya di mo siya pwede mag-cellphone during work. Ako iyang ka-istorya and na-feel po na ako nga grabe ko ka-importante niya kay syempre sa iyang mga available time ako iyang katok. And bisag gatulog siya mga loves, bisag during sa iyang katulogon ang cellphone naka-on, narami murag clip atong i-clip niya siyang katray and galantaw ko niya while sleeping unya gatulog siya kay gabi sa ilaha and diri sa Pilipinas is morning. So galantaw ko niya while natulog siya and
Ang akong kalibutan na ana niya bisag wala mi nagkuyog sa usag-usa, ang akong kalibutan na ana niya sa tibuok niyang kinabuhi ug na akong kinabuhi. So karon balik ta sa problema ni sir. Niingon siya nga gaduda siya sa iyahang ka-live-in nga naanay lain. Dili ko moingon nga wala ginaylain ang babayi. Kay usay man gud usa sa rason nga mag-usab ang usa ka relasyon or mabugnaw na ang inyong relasyon tungod kay naanay lain. Nana siya laing ka-text, nana siya laing ka-chat, nana siya laing ka-istorya sa phone. Nanay laing tao nga naghatag niya kalipay o naghatag niya og attention or gitagaan niya og attention. Gigahinan niya siyang oras. So usap mo na siya sa rason nga mausap ang usa ka tawo. Ikaduha, wala na ganahin nimo ang imong ka-live-in. Maybe sawang-sawa na siya sa'yo. Sawa na siya sa inyong routine. Sawa na siya sa inyong relasyon. And something na siya gipangitang alain nga wala nimo. And di katulo, wala na ang love sa usag-usa. Or wala na ang love niya sa imuha. Kay once manggod ang tao nga naapay gugma sa imuha, dili mo ko makaingon nga mausab siya nimo. I don't know kung nakasala ka niya before, kaya wa man po nimo gi-mention, pero believe ko nimo nga gidawat nimo siya bisag single mom siya. Kay nabay ubang lalaki nga mangita gyud og single, napagay ubang lalaki mangita gyud og virgin, di ba? So ikaw saludo ko nimo dira nga part nga single mom siya pero gidawat nimo siya. Gipanguyaban nimo siya og nahimo nimo siyang karelasyon ug nabot sa point nga nag-live-in na mo. So wala ka naglantaw sa iyang past. Karon, moingon ka nga na siya kalangga-langga, diha pa lang daan, minus points na. Kung na siya kalangga-langga, pero di ta sure, kay na mo po itaw ganay sa amiga gud nga langga, kay like me, moingon mo ko nila sa akong mga friends nga, uy, langga! I don't know kung basig babae ba to or lalaki, but naka-experience ako na nga ako nakita sa phone. As in, grabe akong experience when it comes to cheating. Grabe. Masakpan nimo, makita nimo ilang conversation, makabasa ka. Naka-experience na ko ana. It really hurts. And dili lang kay masakitan ka outside nga mohila ka. Grabe ang effect niya sa imuhang kinabuhi. Mulag muwad-an ka og self-esteem. Kana bitong makaingon ka sa imong kaugalingon nga grabe na gid guro nako ka ubos nganong nabuhat niya nako. Ma-question ni mo imong kaugalingon nga deserve ba ko ni? Unsay wala nako nganong gihimo nimo ni nako. Ma-question ni mo imong pagkatawo, ma-question ni mo ang imong pagkaikaw. Mawad-an kag salig sa imong kaugalingon ba nga nganong nabuhat sa usa ka tawo nga imong gimahal o gihatag nimo ang tanan ang pagpasakit nimo, di ba? So karon, ang akong advice nimo, sir, kay lalaki man ning advice. Pinaka the best ug una nimong step nga buhaton, istoryahon nimo siya in person. Like mag-istoryahan nimo heart to heart. Kabalo ka during sa katong ako na experience. Gibuhat po ko niya kung gi-advise nimo ako siyang istorya. Ako siyang gi-istorya heart to heart nga love ba jud ko nimo? Sigurado ba jud ka nga ako imong gustong makauban sa imong panghabang buhay? Pero ang iyang gitubag yes. So that time is syempre nalipay ko kay ako daw. Love daw ko niya. Ako daw yung gustong makauban but nausab ra gihapon. Nausab ra gihapon ang mga butanga. Again, nakahatag na po na kong sakit. So karon, ug tanaw nimo nga wala nagi padulngan ninyong relasyon, nga padung nagid sa pagkaguba. I-let go na lang siya. Na ini-advise na ko ang asawa ni Mayor Batchok before. Ningon siya na ko nga, DJ Lala, don't settle for less. You deserve someone nga palanggaon ka. And also to Consel Angel Amador, giingnan sad ko ana. Miss Colleen, deserve na tong palanggaon. Bisan pa man sa ingana nila nga mga advice o sa mga advices sa akong mga friends, wala ko naminaw. Kay lagi,
para na ako nisalig ko sa tao nga akong gimahal. Kay sobra na ko siya ka-love. Pero, pakyas ko. Sige na kong kasakitan. And bisan, dili man siya mo angkon. Wa man ginabot sa point nga ni angkon siya. But, the point is, he knows that nasakitan ko. Unya, wala siya galikay. Wala siya gamay sa kong feelings. So, dili ko importante niya para na ako. Kaya kung gamayin pa siya sa kong feelings, dili na siya mo communicate anang mga tawhana. O dili na niya buhaton ang mga butang nga dili na ko gusto niyang buhaton, di ba? So, balik tani mo, sir. Istorya siya heart to heart. Ingna siya nga, unsa man siya yung gusto sa atong relasyon. Ganahan ba kay padayon tani? And then kung ganahan siya, then sige, tagaig second chance yung relasyon. I-build din yung inyong relationship nga muinit pa gid yung gugma. But kung ingon siyang dili na, ayaw pugsa. Kay always ko nang ginabalik-balik diri sa ako ang page, diri sa ato ang mga videos, nga bisag unsang butanga, trabaho, higala, and especially relasyon, kung pinugos, o once pinugos na, dili ka magbalipayon, o dili na mo last forever. And kung mo last mo na siya, mag-antos ka, nga ikaw ang gapalangga niya, pero siya wala na. Ikaw ga-love niya, pero siya wala na luoy nimo. Palangga kay nimo siya, pero wala siya gamayin sa imong feelings. Wala niya ginaisip ang imong mabatsyagan. Ikaw ang luoy. Kay tungod pinugos nimo. Paningkamutan nimo, muantos na lang jud ka tungod kay love nimo siya. No. Dili na siya maayo. Ang tawag na hikog. Ang tawag na torture. Ikaw ga torture sa imong kaugalingon nga magstay sa tao nga dili kayang suklian ang gugma nga imong gihatag niya. Dili nimo na deserve. Deserve nimo palanggaon. Bisag unsa na to ka pobre, bisag unsa na to ka maot, bisag unsa na to kaubos. Deserve na tong palanggaon in return. So moro na siya akong matambag nimo. And I hope nga makatabang nimo akong advice nga simple lang and based on my experience. Ako at this moment ga-love ra gyapon ko, but na-learn ako nga palanggaan po na ko kung kaugalingon base sa storya sa uban. Too much na. Palanggay mong self-lala. Kaluy imong kaugalingon naaray taong moabot nga mas palanggaon ka. Swerte gani siya nimo, sir. Palangga kay nimo siya. Sa mga babae nga naay lalaki nga gapalangga ninyo, mas labaw pas niyong pagpalangga. I tell you, swerte mo kay kanang tawhana, diligin mo kayong pasakitan, ana. Mora na siya. Daghang salamat.